Hallelujah. Okay, punong-puno po tayo ngayon ng pag-ibig ng Diyos. Amen? So, let's all dive into the Word. Okay? Yesterday, sino po dito naka-attend ng ating po prayer and praise celebration? Amen! Praise the Lord. I encourage you to come. Because coming into the mountain of the Lord, you will have a fresh revelation. You will have a fresh tawag dito, gifts, no, yung mga bagay na gustong ipahayag ng Panginoon sa ating kalagitnaan. And today, let's continue to receive from the Lord. So every word that God will declare to us, lahat ng sasabihin po ng Panginoon sa atin sa umagang ito, i-catch po natin. Tanggapin po natin at hayaan natin na ito'y magkaroon ng kapahayagan sa ating buhay. So maganda po yung sharing po ni Kuya Mark about giving. No, giving is not only sharing what you have, but giving is what already has been given to you by God. Kasi lahat naman po na meron tayo galing sa Diyos. Sabi nga, the earth is the Lord and the fullness thereof. Psalms 24 verse 1. So, ibig sabihin, lahat ng meron ka, lahat na nakikita mo, lahat na nararamdaman mo, maging ang hangin, galing po sa Diyos yan. At dahil lahat ng galing sa Diyos, meron ka na. Ibinigay na sa'yo. At yung bagay na inaibigay na sa'yo, nais mo lamang magpasalamat sa Diyos through your giving. So it's just part of who you are on what God has done in your life. Amen. So this morning, let's continue to receive from the Lord. Kung nakinig po kayo last Wednesday about the teaching of our Pastoral Joyce, it speaks about going up to the mountain uli, no? Last Sunday, it was shared to us by Pastor Henry. Sabi pong gano'n, come and let us go up to the mountains of the Lord. Amen. So, dun pa lamang, no, it was a rhema word for me, yung first word, come. When you say come, there was an invitation. Meron pong pang-imbita. Dun pa lang sa salita ng Diyos, the word come, it speaks for itself, na sinasabi, halika, sa Tagalog, halika. Tama? And kung ito isang imbitasyon, something is going to happen. Lalong-lalo na kung ang nag-iimbita sa iyo ay ang Diyos. Amen. So, dun pa lamang, magala ka na. Dun pa lamang, maging excited ka na. Kasi ang Diyos mismo ang nag-iimbita. Ang Diyos mismo ang nagsasabi, come, halika. At ang sabi po nga, let us go up to the mountain. So yung imbita, galing sa Diyos, pero yung pagpunta nyo sa mountain. When you speak of mountain, you are speaking of going up. Tama ba? So, in the natural, going up, mula ground floor hanggang dito sa fifth floor, lalo na sa aming mga seniors, sa mga 50s, ano nararamdaman nyo? Madali bang pumanik? Hello? In a natural, pupunta from ground floor to fifth floor. Di ba merong effort? Merong dedication? Merong kailangan makarating ako sa fifth floor. Kasi hindi ko makikita yung brother ko o yung sister ko. Hindi ko maririnig yung sasabihin ng Diyos. Kung doon ka sa third floor at ngayon sa Sunday service tayo, maririnig mo ba ang Lord? Hindi, di ba? So, kailangan mong i-effort na makarating ng fifth floor. Amen? Kasi hindi mo malalaman yung susunod na verse kung hindi mo mararating yung gustong pagdalhan sa iyo ng Panginoon. At yung lugar na pagdadalan sa iyo ng Panginoon ay lugar na kung saan ang Panginoon mismo ang magsasabi, kaya nga susunod na verse, and He will teach us of His ways. And we will walk in His path. For the Lord shall go forth in Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. So, every time God invite us, God will speak. God wants to speak to you. God wants to tell you something. And God wants you to walk on that
thing na sinasabi ng Diyos sa iyong buhay. Amen. So sa umagang ito, merong gustong sabihin ng Panginoon, merong gustong paunawang Panginoon, bukas ba ang iyong mga tenga at ang iyong puso para pakinggan siya? Amen. Proverbs chapter 2, 6 to 9. Pupuntahan po natin sa The Passion Translation. Ang ating pong topic today is about a heart of wisdom and understanding. Alam nyo, nung pumasok po ang taong 2026 at binigay sa atin ang mensahe ng Panginoon to teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom, kasama rin dun po yung heart of understanding. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, February 20, ano ngayon? February 22. O may 21 pa pala. Hindi pa nagigising. Pakitapik nga yung February 21 dyan. Kahapon pa po yan. PPC. February 22. Hindi nyo po ba alam? Today, this year 2026, we are in our day 53. Oh, alam nyo ba yan? January, di ba, 31 days. Ngayon, 22. So, we are already in day 53 of 2026. Amen? Doon ba sa lahat nakalipas sa 53 araw ng taong ito, nakita niyo ba yung buhay ninyo? Ang bilis, ano? Next week, March na. Marami nang nangyari. Tama po ba? At marami pang mangyayari for the succeeding days of this year 2026. That's why God is so specific for us this year nang sabi ng salita ng Diyos, teach us to number our days. Even Moses, a man of God, nag-pray siya. Lord, turuan mo po ako. Ipaunawa mo sa akin, sabi ni Moses, at the age of 100 plus. So today, I believe, ito pa rin ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon as we go up to the mountain. Kasi sabi po gano'n, and He will teach us of His ways, and we will walk in His path. So ang buhay mo pala ngayon, ang lakarin natin sa buhay natin, ay katulad ng pag-akyat natin sa mountain. Because the mountaintop experience is where the Lord is. Amen. Gusto niya dalhin ka niya sa kanyang kabundukan para makita mo yung kabuuan. Imagine, di ba, nung dumating po si Kristo, doon sa Beatitudes, nagturo siya palagi sa bundok. Amen? Sa gilid ng bundok. Pagka kailangan niyang magsolo at manalangin, papanik siya ng bundok. Alam niyo po ba yan? Yung buhay ni Jesus? Amen? Kaya para pagbalik niya sa baba, alam niya yung gagawin niya. Alam niya yung sinabi ng Diyos Ama sa kanyang buhay. At alam niya din ang magiging pagharap niya sa kanyang ministry dito sa lupa. Ganon din po tayo. As we go up to the mountains of the Lord, God will always reveal Himself to us. Amen. Naalala niyo po ba rin yung story sa Bible ng nung pumanik si Jesus kasama yung tatlo niyang best friend, si James, si John, at saka si Peter? At nagpakita si Elijah, nagpakita si Moses, naramdaman nila yung presensya ng Diyos Ama sa langit. Naramdaman nila yung heavenly experience. And yet, sabi ni Peter, masyado itong aggressive. Sabi ni Peter, Jesus, dito na lang tayo. Magtayo tayo ng bahay. Magtayo tayo ng templo. Isa kay Moses, isa kay Elijah, isa sa'yo. Kasama kami. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos Ama sa langit, this is my beloved Son, hear from Him. Ibig sabihin, si Jesus lamang ang dapat natin pakinggan sa mga oras na yon sa kanyang mga disciple kasi bababa pa rin sila. Katulad natin ngayon, we're here
from 9:30 or 9 o'clock, and then matatapos ang aking teaching, siguro mga 11:30, 11:45, and then we eat together, we fellowship together, and then all of us will go down. Tama? Babalik tayo sa kanya-kanya nating buhay. Babalik tayo sa kanya-kanyang mga responsibilidad. Babalik tayo sa kanya-kanyang mga gawain. Because to each his own, meron tayong lakarin sa buhay. Amen? Pero meron tayong Diyos. Meron tayong Kristo. Meron tayong Savior. Meron tayong sabi nga, but of Him you are in Christ, who became to you wisdom. Diba yung last Sunday that I preached? No, na ang wisdom natin ngayon ay hindi lamang para katulad ng pagpanik natin sa bundok, pagbaba natin, ay hindi na natin kasama. Pero your wisdom now is living in you and in me. Amen. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba, in Revelation chapter 3, verse 10, 20, I guess, or 10, kumakato ako sa inyong puso, papasukin ninyo, at pag pumasok daw siya sa iyong puso, ano daw? Siya ay titira, mananahan, at makikikain. Kaya nga po, yung atin pong simbahan, after this, we eat together. Because eating together is a symbol of our relationship. Kaya nga meron din tayong breaking of the bread. Symbolizes that as we eat the bread and drink of the juice, we are one with Christ. Amen. Na pagbaba natin, hindi mo iniwan si Kristo dito sa simbahan. Kasama mo siya. So sa everyday ng iyong buhay, kasama mo siya. Pagising at pagmulat mo ng mata, kasama mo siya. Pagpunta mo sa toilet, kasama mo rin siya. Pagpunta mo sa trabaho, kasama mo rin siya. Amen. So today, kasama natin ang Panginoon. At dahil doon, nais ng Panginoon na malaman pa natin at matutunan natin ang mga ituturo niya sa atin. Okay? Bubuksan ko lang yung aking Bible, cellphone sa Tagalog. But we will go to Proverbs chapter 2, verse 6, the Passion Translation. Maganda po dito ang sinasabi ng Panginoon. About wisdom and about understanding. Pusong may karunungan at pangunawa. Pag wisdom, karunungan. Understanding, pangunawa. Okay? Sabi po nga na, wisdom is a gift from a generous God. Praise the Lord! Napaka-generous po ng ating Panginoon. So kung kailangan mo ng karunungan, ibibigay ng Panginoon. And every word He speaks is full of revelation and becomes a fountain of understanding within you. Kaya nga, tama po yung sinabi, no? And He will teach us of His ways. And we will walk in His path. Nang ibig sabihin, every word that we receive, every word that you read, every word that you understand, na napapakinggan natin, na salita ng Diyos, nagbibigay itong added wisdom o karunungan. At hindi lamang po karunungan, kundi ito ay punong-puno ng revelasyon. Revelation of who God is. Revelation of who Jesus is in your life. So the more you come to Jesus, the more you know Him, the more the more God reveals Himself to each and every one of us. Amen? Di ba yun ang ginagawa natin mga kalalakihan, nililigawan pa natin yung ating mga spouses, yung ating mga asawa. Di ba? Gusto mo lagi mo siyang kasama. At dahil lagi mo siyang kasama, lagi mo siyang nakikilala. Amen? At dahil lagi mo siya nakikilala, lalo mo siya nagugustuhan. At dahil, ba't mo naman kinikilig? At kaya lagi mo siya nagugustuhan, gusto mo forever na kayo magkasama. Amen? Parang ayaw. Kasi meron akong kasunod. At habang matagal na yung nagkasama, syempre, yung pagsasama na yon, dadaan ng pagsubok. Dadaan ng problema. Dadaan ang maraming bagay. Pero kung kilala mo siya, may pagsubok, may problema, kaya nyo. Mapagtatagumpayan nyo. How much more
if you have a relationship with God, if you know who God is in your life, at ang sabi niya, siya ang wisdom. A generous God that will give you wisdom. At ang sabi po regalo, when you say regalo, ano pa ba ibig sabihin ng regalo? Binibigyan ka, walang kapalit. Tama po ba? At dahil regalo yon, gamitin mo. Niregaluhan ka ng sapatos, gamitin mo. Niregaluhan ka ng relo, gamitin mo. Niregaluhan ka ng damit, gamitin mo, di ba? You always display because you are so blessed. Amen. Then let's go, verse 7. Dahil ano daw mangyayari? Verse 7. For the Lord has hidden storehouse of wisdom made accessible to His godly lovers. Hallelujah. Ang sabi pong ganon, meron daw storehouse. Kaya kanina nakita niyo yung example, yung lalagyan, yun po yung buhay natin. Kapag inunan mo si Kristo, ilagay doon, ano man ang idagdag ni Kristo, ay magkakasya. Aapaw pa nga, mapupuno. Pero kapag inuna mo yung mga bagay outside Christ, pag nailagay mo si Kristo, sabi mo, ay Lord, di ka na kasya, huwag ka na muna dito. Tama po ba? Eh, yung pong nilagay buhangin. Tandaan po natin, ang buhangin, pag nagtayo ka ng buhay mo sa buhangin, katulad ng sharing ng ating worship leader, dumaan ng bagyo, malakas sa hangin, pagbaha, lindol, ang buhay na natayo sa buhangin, ano mangyayari? Guguho, magigiba. Oy, sample na lang yung lalagyan na yon, puro buhangin. Pagka dumaan ng malakas na bagyo, magigiba. Tingnan niyo yung adobe na inilagay niya. Kahit humangin na malakas, uuga pero hindi matutumba. Amen. Amen. Kasi si Kristo ang pundasyon na naikalagay doon sa buhay niya. Kaya sabi pong ganon, wisdom becomes your personal bodyguard. Hallelujah. So yung karunungan pala ng Diyos, bodyguard mo. As you follow His ways, protecting and guarding you as you choose what is right. So wisdom that comes from God will always lead you to choose what is right. Amen. Amen. Kasi minsan, yung alam mo, taliwas sa sinasabi ng Panginoon, at dahil alam mo tama, hindi mo gagawin. Kasi yung akala mo, yun ang tama. I'll give you an example. Narinig ko to sa isang pastor eh. Sabi pong gano'n, sino dito yung mga kabataan? Kabataan. Okay, magtaas, mga sinungaling. mga teenage, mga student na lang. Yan, nawawala yung wisdom ko ah. Sige. Si Bea, kumakain ka ng gulay? Kumakain ka okra? Ampalaya? Kumakain ka ampalaya. Okra, hindi. Kayong dalawang bata, kumakain kayong gulay. Very good. Kasi kailangan nyo kumain dahil si mama kailangan kumain ng gulay. Di ba? Okay, a good example is that tayo noon, tama o mali, dapat kumain ng gulay. Tama. Pero nung tayo mga estudyante pa, ayaw natin kumain ng gulay. Tama? Kasi yung wisdom na alam natin, ayaw kong kumain yan. Dahil hindi ko gusto yan, mapait. Slimy, lalo na is okra, slimy. Mapakla, ew. Ampalaya, ew. Tapos, nung nagkakaedad ka na, kumakain ka na ng okra? Kumakain ka na ng ampalaya. Bakit? Munggo kasi, tama. Yun yung tama. Alright? So, yun yung dapat na nakikita natin. The wisdom that comes from God. Sa tingin mo, hindi tama. Pero yun ang sinasabi ng Lord, yun ang tama. Kaya nga sabi doon sa Matthew 6:33, unahin mo siya. Kahit alam mo minsan, Lord, ang daming labada. Ang daming hugasin. Ang daming gagawin. Tatapusing trabaho. Pero lahat po ngayon, kahit ano gawin mo, hindi mo matatapos. At palaging meron. Pero the Lord will always be there to give you the wisdom.
Kaya nga sabi, bodyguard mo yan. Siya ang magdadala sa iyo kung anong dapat mong gawin at protection mo pa para ikaw ay tumama sa buhay. Amen. Sino na dito ang maraming ginawang mali sa buhay? Taas ang kamay. Taas natin ang dalawa nating kamay at paa. Amen. At iwagayway. Pero tingnan nyo, when you begin to know and understand the Word of God, yung mga bagay na sinasabi ng Diyos, kapag yun ang tinanggap mo, yun ang ginawa mo, yun ang sinunod mo, tumatama ka. Amen? Verse 8. Then, sabi daw, verse 8 to 9, sabi, then you will discover all that is just, proper, and fair, and be empowered to make the right decision as you walk into your destiny. Amen. Praise the Lord. So, ito pong buhay natin, talaga marami tayong, lahat po tayo mayroong patutunguhan. At yung patutunguhan na yun, ay may plano po ang Panginoon. At yung plano yun, nais ng Panginoon na malaman mo, matuklasan mo, at lakaran mo. Dahil sabi nga doon sa Ephesians chapter 3, verse 10, we are His workmanship. Tayo po ay nilalang. No? We are His workmanship created in Christ Jesus to do good works. So, ibig sabihin, lahat pala ng nais ng Panginoon, nung ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo, nais niya na ang lakarin mo ay para sa ikabubuti mo. Para sa magandang resulta ng buhay mo. Amen. Sabi pa nga doon, which God prepared beforehand, na ginawa na ng Diyos, na inihanda ng Diyos. At ang sabi po doon, that you should walk on them. Praise God. Kaya nga sabi doon sa Isaiah, no? He will teach us of His ways, we will walk on His path. So, pinulfill po yun ni Kristo. We are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works in which God prepared beforehand that we should walk on them. So kung titingnan natin yung Bible at titingnan natin yung Biblia, ito na pala yung Biblia ng buhay natin. Huwag ka na maghanap pa ng iba. Huwag ka na magsaliksik pa ng iba. Saliksikin mo ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng karunungan at pangunawa. Amen. Amen. Kaya nga po yung wisdom, in the natural, sabi po doon, wisdom is now, yung wisdom is now what? No, na ibig sabihin, practical application of the understanding using discernment and good judgment to take the right action at the right time. Yun po yung wisdom. Yung understanding is why and how. Na ibig sabihin, the ability to comprehend the deeper meaning of facts, see the relationship between different pieces of information, and perceive situation from multiple perspective. Okay, I'll give you an example. Kamatis, tomato o tomato sa mga English. Ano ang tomato? Gulay o fruit? Teka, dalawa. Sino sabing gulay? Taas ang kamay. Sino sabing fruit? Praise the Lord. Matatalino kayo. So, alam ninyo, natutunan natin, that's knowledge, that tomato is a fruit. Tama? Fruit. So, that's knowledge. At alam natin na ang tomato, now this is now the why and how. Ang tomato ang fruit, ang pagkakaalam natin sa fruit ay ginagawa, ito ay typically used in sweet dishes, right? So, pineapple, apple, no, ito typically ginagawa mo sa salad. Especially sa fruit salad. Typically, they are sweet.
Amen? Pero ang kamatis, sweet ba siya? Ano siya? Sour? No? Medyo savory ang tawag doon. Medyo asim, medyo basta kakaiba siya sa mga fruit. Right? Pag kinumpare mo siya sa apple, yung tomato, magkaiba sila. So pag gumawa ka ba ng fruit, sino dito ang gumagawa ng fruit salad na may kamatis? Taas ang kamay. Wala. Wala. That is, okay. That is wisdom. Tama. Nalaman natin yung tomato, dati alam natin gulay, di ba? Kaya wala siya sa bahay kubo. Nasa bahay kubo ba siya? Ay, meron natin sa bahay kubo, no? O nga pa na, nasa buhay. Atay natin. Pero hindi po siya gulay. Ngayon lang natin napagtanto-tanto, siya pala ay prutas. That is knowledge. At ang understanding natin, ang prutas, lahat matatamis. Kaya pag gumawa tayo ng fruit salad, hindi natin sasamahan ng kamatis. Not unless ito vegetable salad. So, di ba? Pag vegetable salad, kasama si kamatis. Pero sa fruit salad, hindi siya kasama. Ay, ba't ganon? Diba? Ang harsh naman. Fruit ako, pero hindi ako kasama sa fruit salad. Why? Kasi nga, that is wisdom. Na hindi mo pwedeng ilagay ang kamatis sa fruit salad. Dahil kahit ihanda mo yan, walang kakain kasi may kakaibang lasa. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Proverbs chapter 9. So pupunta po tayo sa Proverbs. Kasi yung book of Proverbs po, if you have time, every day read Proverbs, 1 chapter a day. Kasi makakatulong po ito para mas lalo natin maintindihan yung mga practical things in life. Kasi yung libro po ng Kawikaan sa Tagalog, ito po yung mga practical things that is happening in our life. Na minsan, sumusobra tayong spiritual, pero ito po yung sinasabi ng Book of Proverbs. Ang kaganda nga dito, yung Proverbs po sinulat, I believe it's not an accident. May wisdom po dito. Proverbs 1 hanggang Proverbs 31. So, which means, every day. Yeah, kung teach me to number your days, my days right, Lord. Basahin mo yung Proverbs. 31 days po yun. Kompleto. Kaya sabi doon sa Proverbs 9 verse 10, the starting point for acquiring wisdom is to be consumed with awe as you worship our Jehovah God. Kita nyo kahapon, I was so amazed in our prayer and praise celebration. Actually, I just sit there, no, listening to what God is saying. No, kahit na ako yung leader or pastor ninyo, hindi ako namuna kung ano yung sasabihin ng Lord. Pinauna ko ang Lord kung anong sasabihin sa inyo. And God speaks to you. Tama? Narinig natin yung boses ng Panginoon, narinig natin yung gustong sabihin ng Panginoon, at ang una niyang sinabi, yung puso natin. Ang pumukaw sa ating puso, diba, ay ang mga sinabi at ng presensya ng Diyos. At ang sabi po na ang starting point para makilala mo siya, ay pumasok ka sa kanyang presensya. Pumasok ka kung nasa saan si Kristo. And the good news is that Kristo is in us. Proverbs, sabi po ganun, saliksikin mo ang wisdom kung nasaan ng Diyos. Pero ang pinakamaganda dito, sa ating pong kapanahunan, John 3:16, ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, at ang sabi po doon, si Kristo ay nanirahan na sa iyo. Si Kristo na nanirahan na sa iyo ang iyong naging karunungan. Amen. Kaya nga sabi, to receive the revelation of the Holy One, you must come to the one who has living understanding. So, hindi naman po wisdom o karunungan maunawaan natin sa ating buhay, kundi yung magkakaroon tayo ng pusong may pangunawa. Mga bagay-bagay patungkol sa ating buhay. Next verse, please. Ano daw gagawin ng wisdom o karunungan?
Wisdom will extend your life. Hallelujah. Amen. Amen. That's why when Moses prayed, Lord, teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. Gusto niya pang bumaba ang kanyang buhay. So ikaw na narito ngayon, edad mo 50, 40, 30, 20, 70, 75. When you pray this kind of prayer, wisdom will extend your life. Kasi alam mo, exciting ang buhay. Kaya nga nung panahon, di ba, ni Adan, ano mga edad nila? 900. Methuselah is the oldest person in the Bible, 969. Kaya nga si Enoch, di ba, nanligaw lang siya at the age of 300. Nagkaroon siya ng anak. So kaya si Mother Lydia, ligawin pa yan. Mother Sally. Hindi kayo naniniwala. Saan nyo na? Ha? Tinutubuhan pa lang daw ng ipin. Kasi wisdom will extend your life. Kapag ka punong-puno ka ng karunungan na nagmumula sa Diyos, marami ka pang gustong malaman patungkol sa buhay. At dahil excited ka, kita mo sabi ni Caleb, di ba, remember Caleb in the book of Joshua? Yung nakapasok na sila sa promised land, ano sabi niya ganon? Give me this mountain. Eh, nakatira doon sa mountain, sa Hebron, mga giant. Pero sabi ni Caleb, give me this mountain. Nung ako'y 40 years old, 85 na siya, malakas pa rin ako. Ganon niya dinideklara ang kanyang buhay. Why? Because he knows kung sino si Yahweh sa kanyang buhay. Kaya ikaw, ang edad mo pa lamang ngayon ay 40, marami kang nararamdaman, at sinasabi mong hindi na ako pwede, wala kang wisdom. Kailangan mo ng wisdom. Amen po ba? Kasi sabi mo ganun, making every year, ano daw? More fruitful than the one before. So, ibig sabihin, noong 2026, dapat yung nangyari sa noong 2025, mas maganda, exciting ang 2026 mo. Hindi mo sasabihin, ay, buti pa last year, huwag mo nang balikan. Hindi ka na nga niya naalala, binabalikan mo pa. Kaya nga ang ganda ng teaching sa atin last year, di ba? Stay connected to the branch. Have a purposeful life. Purposeful purpose. At ngayon, sabi ng Panginoon, dahil alam mo na meron kang purpose, get wisdom, get understanding. Amen. Dahil it will extend your life, it will make your year more fruitful than the one before. Kaya po tayo nagiging fruitful ngayon eh. Buti pa nga si Ate Marites, last year, kukunti mo, ngayon kumapal. Ang ganda na hair niya. Ako, parang nawawalan. Lord, hindi. Nadami. And then wala akong pinapakinggan ha. Verse 12. So, it is to your advantage to be wise. Amen. When you gain wisdom from God, you will become more wiser. Kahit hindi ka nakapag-aral, no, in terms of college degree or masteral degree, pero you are wise because God made you wise. And your wisdom comes from God. Lapitin ka ng tao. Kaya nga, praise the Lord, yung cell group po ng mga katatayan, they begin now to grow in numbers. Amen. And I believe it will flow sa lahat po ng mga cell group. Amen. Sabi mo, it is to your advantage to be wise, but to ignore counsel of wisdom is to invite trouble in your life.
So kapag nire-reject mo yung Word of God, nire-reject mo yung sinasabi ng Panginoon sa buhay mo, trouble. Naliwanag po? Dalawa lamang pala ang patutunguhan mo kapag iniintindi mo ang salita ng Diyos. Mag-extend ng iyong buhay, pagpapalain ka at magiging matalino ka, at kung i-reject mo yung salita ng Diyos, ang sabi mong ganon, trouble. Inviting trouble. Proverbs 4, verse 10 to 19. Puno po tayo Proverbs. My son. Sasama ko na kayo, my daughter. Sabihin nyo, my son lang. If you will take the time to stop and listen to me and embrace what I say, you will live, a long and happy life, full of understanding in every way. Wow, praise the Lord. Sabi pong ganon, my son, if you will take the time to stop and listen to the Word of God, yung wisdom po pinag-uusapan dito. If you read the whole chapter, Proverbs chapter 4, wisdom po yung pinag-uusapan dito. Kaya nga sabi nga get wisdom, get understanding. Masigit pa raw ito sa ginto, masigit ito sa pilak. Kaya sabi nga if you will take time to stop and listen to me, and that's the wisdom of God, at akapin mo lang yung sinasabi ng salita ng Diyos, mabubuhay ka ng mahaba. Hindi lamang mahaba, happy ka pa. Hindi ka lamang happy, kundi punong-puno ka ng pag-unawa sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen. That is who you are for this year, 2026. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Okay, verse 11 hanggang 19 po tayo. Isa-isayin natin. Verse 11. I have taken you by the hand in wisdom, ways, pointing to you the path of integrity. Yan po isa sa magandang, if you have the wisdom of God, you become now, ikaw na yung taong merong integridad. Ikaw na yung taong, okay itong taong to Kasi yung wisdom mo, it's not about yung head knowledge. It's all about the things that God have already given to you. Even in times of trouble, even in times of so many difficulties in life. Pero dahil you have the wisdom of God, kayang-kaya mong pagtagumpayan ang maraming pagsubok at mga problema o bagyo ng buhay na pinagdadaanan mo. Kaya nga, I have taken you by the hand in wisdom ways, pointing you to the path of integrity. Verse 12, your progress will have no limits when you come along with me. Yung with me po dito yung wisdom, yung karunungan. And you will never stumble as you walk along the way. Amen. Hindi ka raw madadapa. Hindi ka matitisod. Dahil meron kang kasama mo ang karunungan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Okay, verse 13. Next verse, please. So, ang wisdom po, hindi lamang yung, okay ako dito. Yung understanding, hindi lamang, thank you, Lord. Kasama po sa wisdom at understanding ay ito pong sinasabi ng verse 13. So, receive my correction. Ano daw? No matter how hard it is to swallow. Di ba? Meron pong gano'n, di ba? Mga anak dito, pag sinermo na kayo ng mga magulang nyo, minsan mga masasakit. Tama po ba? At minsan hindi natin kayang matake. Si mami naman, si mama naman, si papa naman. Ang hard. Ang hard magdisiplina. Kung inaabot nyo po yung panahon namin, hindi lamang hard ang mga word. Hurting pa yung mga latigo. Kita nyo, ang daming mga tatay at nanay na nakaka-relate. Pag binuka mo pangalan yung bibig mo, nasampal ka na, di ba? Kung ganoon ang mga magulang natin in the natural, how much more our Father who is in heaven. But the good news is that hindi tayo pinaparusahan physically. Kasi nung panahon po ni Moses, pag nagrebelde, bumubuka lupa, lalamunin,
yung mga pasaway, yung mga matitigas sa ulo. Paano po kaya kung gano'n? Ha? Ubus, malamang ubus ang LIC. Every Sunday, bagong member. Sabi, uy, ba't nawala si ano? Nilahan mo na isda. Pero this is what, nakakatawa, no? Pero totoo po. Pero sa panahon po natin, ito po ngayon tayo. O, di ba, Mick? Sabi po doon, so receive my correction no matter how hard it is to swallow. For wisdom, ano daw? Will snap you back into place. Na ang karunungan daw na nagmumura sa Diyos, okay ta, di ba? Ganda na ano? Snap you back. Binalik siya doon sa Sunday school. Yung salita po ng Diyos, pipilitan kanyang ibalik sa Diyos. Kahit gaano katigas sa ulo mo. Kahit na ibang tao, binitawan ka na. Okay, asawa mo. Kita mo si Job, binitawan na siya ng asawa niya. I-ano mo na yung Diyos mo. Naghihirap na tayo. Namatay na mga anak. Wala na yung mga anak natin. Wala na yung kayamanan natin. Yan pa rin ba ang Diyos mo? Pero dumating yung panahon. Niya binalik lahat. Sabi nga, 7 times. So kung nawalan ka man last year, ibabalik sa'yo ng Lord this year, 7 times. In Jesus' name. Amen. Sabi nga po, wisdom will snap you back into place. At ang sabi yung wisdom, her words will be invigorating life to you. Ano ba ibig sabihin invigorating? Para siyang Red Bull. Pag ininom mo, alive and kicking. Now, pag dinala niyo si Caleb dito, yung anak ni Tom Gaines, yun ang invigorating life. Yun. Dali niyo sa labas, lilinisin yung simento. Dali niyo dito, lilinisin lahat niya. That's the word of God. That's the wisdom that comes from God. Amen. Nakakatawa, pero yan po ang totoo. Kita niyo, Proverbs, the book of Proverbs speaks about practical things. Word of God. And yet, minsan, natatawa tayo, pero totoo. Tama po ba? Totoo. Dahil yan po ang nangyayari sa atin everyday. Sinulat ito many years ago, and yet it's still alive sa panahon po natin. Verse 14, do not detour into darkness or even set foot on that path. So, ano ba? Naliligaw ka, siyempre ang pagkaligaw mo, mapupunta sa kadiliman. Amen? At dahil madilim, hindi mo na alam kung saan ka lalakad. Di ba? Yun po yung warning eh. Kaya nga, pag kinukorek ka, sabing gano'n, huwag kang aangal. Kaya nga, hindi hard to swallow eh. Yung word of God minsan. Kaya nga sabi doon in the New Testament, the word of God is just like a two-edged sword. It pierces and divides our soul and your spirit. Kasi yung soul po natin, nararamdaman natin. Yung kaluluwa po natin, yung nasasaktan. Yung bakit naman gano'n, na-hurt ako sa sinabi ni Pastor. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Na-hurt. Kaya nangyayari, madiditor ka. Ay, hindi nila ako a-attend. Ayoko makita ang pagmumukha ni Pastor. Kaya lagi mo nakikita yung mukha. Dapat nakikita mo yung salita na sinasabi ng Diyos. Hallelujah. Verse 15. Ang lakas ng tama. Siguro tinamaan yun. Kaya pag gano'n ang sabi ng salita ng Diyos, stay away from it. Umalis ka dyan. Don't go there. Huwag kang pumunta dyan. O di ba ang ganda ng word of God? Diretsahan. Kaya minsan pag narinig mo sa pastor mo yan, ayaw mo. Kasi mismo yung pastor mo minsan, ay palpak ka din eh. Pero yung sinasabi ng Lord, stay away from it, don't even go there. Di ba ang word of God is so straightforward? Verse 16. For troublemakers are restless if they are not involved in evil.
They are not satisfied until they have brought someone harm. Yan naman talaga ang gusto ng kaaway. To kill, to steal, and to destroy. Meron laging trouble. Kaya kung pag buhay mo medyo trouble ka, tumahimik ka muna. Manahimik ka, lumapit ka sa Diyos, at tanongin mo ang Diyos. Get wisdom, get understanding. Amen! Verse 17. Sabi pong gano'n, kaya nga yung pong Word of God, there is also a warning. Kaya nga sabi sa verse 17, they feed on darkness and drink until they're drunk on the wine of wickedness. Yung po yung papunta ka na sa hindi maganda. Kasi pumupunta ka na sa maling solusyon. Sa mabilis na solusyon na minsan nagdadala sa iyo sa kadiliman. Na minsan, kadalasan nagdadala sa iyo sa maling resulta. Amen? At sa Panginoon po, wala kang ibang gagawin kundi mag-U-turn. Wala pong shortcut. Kasi you have to turn 180 degrees. Go back to God. Kasi kasi papunta ka doon, ibig sabihin, lumalayo ka sa Lord. Paano ka babalik? U-turn. Pabalik sa Lord. Amen? Verse 18, last two verses. Bilis ko But the lovers of God, the lovers of the wisdom and understanding of God, walk on the highway of light. Amen. Highway of light. Di ba sarap mag-drive pagka maliwanag at maganda yung daan? Amen? And their way shines brighter. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Yeah. And their way shines brighter and brighter until they bring forth the perfect day. Amen. Kasi si Moses, teach us to number my days that I may gain a heart of wisdom. Kung nandoon ka sa panahon ni Moses, at kung ikaw si Moses mismo, ay sigurado. Diba ang buhay po ni Moses nung nasa ministry siya, mahirap po. Kung babasahin niyo yung life of Moses, kasi yung kasama niya, almost 2 million na matitigas ang ulo. Pasaway, stiff-necked, and hard-headed, sabi ng Bible. Sa LIC, wala pa akong binabanggit. Wala pa tayong 2 million. Pero feeling ko mga 4 million ang aking mga... Pero it will always give you. No? Kaya nga, if you are the lovers of God, of Word of God, you will walk in the highway of light, and they will shine brighter and brighter until they bring forth the perfect day. Verse 19, last verse. But the wicked, and po maganda sa Word of God, God is showing to you, if you do this, you will be this. If you do this, sa kaliwa, you will be like this. But the wicked walk in thick darkness, like those who travel in fog. So, totoo naman, di ba? Pumunta ka sa Tagaytay, o kaya biglang umulan, tapos foggy, ang hirap pong mag-drive. Kasi hindi mo makikita yung kasalubong mo. Like those who travel in fog and yet don't have a clue why they keep stumbling. So kung ang lakarin mo sa buhay ngayon, lagi ka nadadapa, lagi ka nagkakamali, check yourself. Check mo yung gasolina mo. Gasolina ba ng Word of God yan? Ang Word of God ba ang aking nakikita at sinasapamuhay? Yung wisdom ba na meron ako, ay ang wisdom na nanggaling sa Lord? Kaya simple, di ba? Practical understanding. Gagawa ako ng fruit salad. Papakainin ko kayo lahat. Pero walang tomato yan. Pero puro tomato. Siguro titikim kayo, pero hindi nyo mauubos. The same thing in our life, my dear brothers and sisters.
if we do not have the wisdom of God or the practical understanding that God is given to you and to me, talagang mag-stumble po tayo sa buhay. Magkakaroon tayo ng mga ups and downs. Pero maganda, kahit magda-down ka, dahil alam mo yung Word of God, you will come and go up to the mountain of the Lord. Lagi kang pupunta and He will teach you of His ways. And you will walk in His path. Amen. Because the Lord will go forth, no, kung saan ka pumunta. And the good news nga, yung napag-aralan natin in 1 Corinthians chapter 1, verse 30, but of Him, but of God the Father, you are in Christ, who became to you your wisdom. So this morning, mga kapatid, nais ng Panginoon na lakaran natin ang lakaran ng buhay natin na ibinigay na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na tayo na nakipagkaisa kay Kristo. Hindi ka lamang niya binigay ng buhay na walang hanggan, kundi buhay na punong-puno na karunungan na nagmumula sa Kanya. Kaya nga sabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 10, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Can we go there? Ephesians chapter 2, verse 10. Tapusin natin doon. Sabi po doon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. So sabi nga noon, tayo daw po ay workmanship. Pag may sinabi mo kasing workmanship, ito yung, ikaw yung nag-inimbento ng Diyos, ikaw ang invention ng Diyos, ikaw ay pinagmamalaki ng Diyos. Di ba pagka ikaw yung gumawa nun, pinagmamalaki mo yun eh. Dinidisplay mo sa mga art gallery, di ba? Sa ibang translation, for you are God's masterpiece. Sa ibang translation po. Na ibig sabihin, pag masterpiece, i-display yan. Ipagyayabang yan. At pag, ito ay artwork. Di ba, inilalagay yung pangalan ng kung sino yung gumawa? Ibig sabihin, ako ang artist, ako ang gumawa niyan. Kapag tinitingnan ka ng Diyos Ama sa langit, tinitingnan yung larawan ng buhay mo, makikita doon ang dugo ni Kristo. Saved by grace. Nakatatak, nakasil, yung dugo ni Kristo doon sa larawan ng buhay mo. Amen. At ang sabi po doon, for we are His workmanship, God's workmanship, created in Christ Jesus for good works. So magsisimula kang gumawa ng mabuti dahil alam mo na ang buhay mo ay nagsimula kay Kristo. At ang pinakamaganda, doon sa mga sumunod na verse, ito po yung confidence mo dapat. Every day of your life. This is your confidence. Which God prepared. When you say prepared, past tense. Tama po ba? Prepared, gawa na. Done deal na. Tapos na. Ang sabi mo ganon, which God prepared beforehand. So, sinabi, nagawa na ng Diyos bago pa lamang. Bago pa lamang dumating ka sa mundong ibabaw na ito. Sabi nga dun sa book of Jeremiah, even in your mother's womb, I have formed you. Sabi sa Psalms 139, alam ng Diyos, paano ka matutulog, paano ka gigising, nakasulat na sa libro ng Diyos ang buhay mo, pasimula at katapusan. Amen? So, in the eyes of God, your life is already written. Praise be to God, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon natin tagapagligtas. Praise be to God, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo, binigay niya at binago niya. At ang sabi po doon, prepare na ng Lord, bago pa lamang, at ang sabi, anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Lakaran lamang natin. Ang sabi sa Psalms, thy word
is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos ay ilaw daw at tanglaw sa aking mga daraanan. Amen. At yan ang salita ng Diyos, the wisdom that comes from God. Amen. Let's all rise up. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So next week, you will shine bright like a diamond. Hallelujah. Bigyan mo nga ako isang malupit na background music, bro. Yun. Yesterday, we have a wonderful praise and worship. Actually, may mga nag-pray nga na actually prayer nila, it's a song. Kaya lang di nila makanta. Pero ang ganda po nun. And today, this word that we receive from God, let it be a song of our heart. A song that will enlighten and encourage us. Not because naririto tayo ngayon, nasa mountain top tayo ng Lord, kundi when we go back to our respective home, dala-dala po natin yung weapon po natin yon. No, kasi tomorrow, Monday, trabaho na naman. Kasi sweldo lang. Bukas wala na. Pero if you do not have the wisdom, no, and the understanding that comes from God, life would be miserable or minsan challenging. Pero kapag kasama mo si Lord, you will always come out victorious. You will always be having that wisdom that comes from Him. Panginoon, sa umaga pong ito, salamat po na muli mo itinuro sa amin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Na maunawaan namin, Panginoon, ang karunungan namin ay nagmumula lamang sa iyo. Ang pusong may pangunawa, Panginoon, ay binibigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin pong naririnig. At dahil dito, Lord, kami po ay makakalakad na may katagumpayan. Dahil kasama ka namin, Panginoon, ito po ang pangako mo sa amin, Lord God, na hindi mo kami iiwan o lilisanin man. Na ikaw ay nasa amin, kasama ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Lord God, that today you have released to us, Lord God, the wisdom that comes from you. And it's my prayer and our declaration, Lord, that because of you, Jesus, who became to us wisdom. Thank you, Lord, that today we will continue to walk our path of life, Lord God. Nakasama ka namin. Dahil ito po ang sinabi mo sa iyong mga salita. In Him we live and move and have our being. Lord, salamat po. Dahil ikaw po ang aming katagumpayan, ikaw po ang aming pag-asa, ikaw po ang aming katalinuhan, ikaw po ang lahat-lahat sa aming Panginoon. Thank you, Lord, for the life of your children that's standing before you. And it's my prayer, Lord, that may the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord's face turns towards you and give you peace. Shalom. Lord, marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all. See you next Sunday. Let's have our lunch together.